Nagkakabuhol-buhol na po ang pagsisinungaling ng mga mambabatas. Yung pumalit sa dating chairman ng House Appropriations Committee. Yung dyan po sa Marikina, Congresswoman Stella Kimbo, siya po ngayon ang kinatawan o chairperson ng Committee on Appropriation. Siya rin po ay nakapirma doon sa mga blankong dokumento ng Bicameral Conference Committee. May mga ayaw magpa-interview, daan-daang bilyong piso ng pera po ninyo ay sadyang iniwang blanco na kung saan hinihingan siya ng pahayag at ayaw po niyang magbigay ng pahayag at dali-daling umalis, meron daw po siyang rush. Nasaan na ngayon ang angas, chairman ng House of Committee on Appropriation? Nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo? Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang tapang mo? Nasaan na yung giliw mo, yung kisig mo? Pag nagfa-fashion show ka dyan sa Kongreso, tangan-tangan ang iyong milyong-milyong pisong halaga ng mga bag. Isyong tinatanganan ninyo. Dapat ito na ang isinisigaw ninyo. Kayo mga nagpapanggap kayo, hinahanap ninyo yung 125 million confidential fund ni Vice President Inday Sara. Nandyan naman yan. At binibigyan siya ng panahon ng Commission on Audit na kumpletuhin lang yung documentation. Bakit tahimik kayo? Sa 6.32 trillion unlawful, immoral, illegal, invalid budget ng Pilipinas ngayong 2025. Bakit hindi nyo punahin si Bongbong Marcos? Bakit hindi nyo punahin ang Malacanang? Bakit hindi nyo punahin ang Vice Cam? Kabahagi ba kayo rito? Kayo ba'y nakikibahagi dito sa ginagawang malawakang cover-up? Meron pa po tayong isang nabasang pahayag na kaya daw po may mga blanco. Ito'y talagang absurd. Kaya daw po merong blanco. Yung Bicameral Conference Committee sabi ng isang napakababaw na congressman, hindi ko alam ba't ka binoboto ng tao sa distrito mo, para daw po matuloy yung tangkang pagbabalik o maibalik yung 2 billion peso budget cut sa Office of the Vice President. Really? Paano mo may babalik yun? Bantay sarado ninyo ng mga tulisang katulad mo ang House of Representatives. Paano may babalik yun? Bantay sarado ang mga tulisang mambabatas diyan sa Vice Cam. Kaya nga nyo ini-scam. Kaya nga ninyo binubudol patuloy ang sambayan ng Pilipino. Ito ho ay dapat nating pag-usapan at naglabas na rin kani-kanina lamang ng pahayag ang Malacanang na kung meron daw pong mananagot at dapat managot dyan sa Vice Cam report na yan at sa unconstitutional 2025 budget, hindi daw po ang Malacanang. Tila ang sinasabi, huwag nyo kaming tingnan, wala kaming pananagutan. Yan na kasi ang hirap. Hindi ninyo iniintindi yung mga usaping inyong tinatalakay at sinasagot. Masyadong mabilis ang paghusga na fake news, malicious at criminal. Ngayong lumilinaw at palinaw ng palinaw na hindi namin sinabing blanco ang GAA, lumilinaw na kayo ang fake news. Subalit, ilang araw ko na rin naman tinutulungan at binibigyang buhay yung panawagan ng Malacanang na labanan ng fake news. Ang linalabanan po natin ng fake news, yung fake news nila. Wala po kaming sinabing blanco yung GAA. Kayo ang dapat magpaliwanag. Saan galing yung mga halaga na nakalagay ngayon sa GAA? Malinaw, ang dami na nagpatunay, ang dami nang nagpakita. At sa mga darating na araw, hinihimay lang po namin, ipapakita ko po sa inyo yung mga 13 pages at 28 line items na bakante. Bukod po yan doon sa pinakita na natin sa NIA, yung National Irrigation Administration. Bukod po doon sa bakante sa PCA, yung Philippine Coconut Authority. Marami pa pong blanco, 4 pa lamang po yung naipapakita natin. Meron pa pong 24 items na blanco. Ilalabas po natin yan.